Hello, magandang gabi sa inyong lahat. So, marami na rin nagre-request sa akin ito, no? Nitong, yung pagkawala ni Joros. Anong name nun? Joros Flores sa Aklan. So, nakita naman natin, nareakan ko last time yung pagpuntan ni Sir J. Costura doon, na wala naman talaga nangyari. I mean, kung ano yung reading, di ba? Napapansin ko doon sa reading yung mga walang kwentang information ang totoo naman walang kwenta. Kaya ko nasabi walang kwenta, hindi naman nakatulong eh. Yung ika-card reading mo, pumunta doon dahil ganito, ganyan. Ang pinag-uusapan kasi, nasaan? Yun ang tanong, nasaan? Ang mga pinagsasabi doon, hindi, ito ha, pakinggan natin tong ni Sir J. Costura. Nung hindi mahanap-hanap yung pinapahanap sa kanya. Ito yung sinasabi ni Sir J. Costura. Hi sa mga taga-Aklan, ayan, sa mga Nostronatics worldwide. So, ito po ay regarding doon sa isang batang nalunod sa ilog sa Aklan. It's very... Paano mo nasabing nalunod? Mamaya ha, sabi niya nalunod daw. Wide river siya, no? Ang pangyayaring yun ay biglaan talaga na ako po ay kinuha ni Mayor Jury. So maraming salamat sa pagtitiwala niyo sa akin kasama ng mga media. Yun po ay isang araw lamang. So naggawa kami ng reading doon malapit sa may ilog. So doon ko nalaman nung pagbukas ko ng mga baraha ay walang intensyon talaga maligo ang bata. Sino mo, yung mga information na binigay walang intention na maligo. We don't need that. Kung walang intention, may intention man o wala, hindi natin kailangan yung informasyon na yon. Ang kailangan natin informasyon nasan. Or kahit sino man lang yung responsable doon sa pagkawala. Okay na yon. May ipinpoint mo lang 100%, ito si Pedro, yung may dahilan. Pero yung mga walang intention na maligo, wala, ano ba na maitutulong nung sa kaso? Wala. Diba? Ito sana yung maintindihan nyo na ang nilalandingan niya lagi, yung mga impormasyon na hindi naman kailangan. So, it's full accident po talaga ang nangyari. Umaasa po kami ng pamilya ng bata, lalo ng nanay at ng tatay, na makita yung bata kahit katawan lang. So, nung nag-reading ako doon, kailangan mag-alay ng mga magulang. So, nag-alay yung mga magulang, katulad ng sinabi mo. Ayan. Hararo among hayat kamay nunid. Alam mo, nakakaawa dito pag yung pagpapaasa doon sa mga magulang eh. Ang sinasabi ng iba, kinukontra mo si J. Costura, ano ba na itulong mo? Ito na itutulong ko, maimulat yung mga tao na itong pinaggagawa na ganito ay kapikian lamang. Paano ko nasabing peke? Hindi nga nahanap eh. Punta ibalik man ninyo limaw. Ito, hindi ko masisi yung magulang na gumawa ng ganito dahil kasi syempre, kahit sino naman sa atin sobrang desperado na, magagawa yan. Pero sana kung alam mo sa sarili mo na wala ka namang maitutulong doon, mas lalo mong pinapahirapan yung kalooban ng mga umaasa eh. Narayang manok kabaylo ni kuya. Patunan ninyo ro among hayat para kabaylo ni Juros punta ibalik ko ninyo yakamon. binigyan ko sila ng instruction. Kasi nung nalunod ang bata, kinabukasan ay nagkaroon ng pagbaha sa ilog, which is nag-iba yung kulay ng tubig, naging putik talaga siya. Tapos rumaragasa. So, ang taas ng chances na wala na talaga sa lugar or wala na. Yan na naman yung chances na ang taas ng chance. Hindi niya madiretso kung nasaan talaga. Kasi ang nangyari dito, nag-aano na siya eh.
kumakapit na siya sa scientific explanation kung bakit wala na dun yung bata eh. Hindi na doon sa power niya. Nandun Diba? sa malapit sa... Hindi niya na masasabi na wala na dun yung bata dahil nasisense ko. Hindi na ganun eh. Dahil umulan na daw na malakas eh. So, di ba, kahit sino naman tao pwedeng isipin yun eh, kahit walang power eh. lugar ng ilog yung bata. Nakakalungkot isipin na hanggang ngayon ay hindi pa mahanap daw ang katawan ng bata or hindi pa talaga nakikita ang bata. Sa ngayon, nagdadasal kami, umaasa pa rin kami hanggang sa hindi nakikita ang bata, umaasa kaming buhay pa rin siya. No? Buhay pa rin daw. Pero sinabi niya kanina, batang nalunod daw. Ano ba? Pero though may pinapakita na yung mga baraha na indication na wala na siya, pero naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng dasal. And hindi po madali ang ginagawa namin together with the rescue team. Yung mga rescue, hindi madali ginagawa. Yung ginagawa mo kasi nagko-cold reading ka lang. 'Di ba? O yung mga magagalit sa akin dito, ito yung tanong ko, no, bago kayo sa akin magalit, ilan na ba ang nawawalang pinahanap dito na nakita na? Bigyan nyo ako ng data. Sa dinami-dami ng pinahanap dito, ilan na yung nakita na? Kung makita man yung pinapahanap sa kanya, dahil ba yun sa informasyon na binigay niya o sadyang nakita na lang talaga? Yun ang mga sagutin nyo sa akin. Kasi sometimes kailangan na natin i-stop itong kalokohan na to, men eh. Minsan kumapit naman tayo sa reality. Itong sinasabi ko, tulong ito sa lahat ng tao. Minsan may namimiss tayong isang bagay sa kakapaniwala natin ito. Kasi minsan oras yung kalaban natin eh. Instead na maghanap tayo talaga, alam mo yun, yung sasangguni tayo dito sa ganito. Na kahit kailan, mag-isip man lang sana tayo kung ito ba may natulungan na ba talaga na totoo. Yung seaman nga na pinahanap dito, hindi mahanap eh. Yung kay Tulfo noon, Diyos ko naman, mga kababayan ko, tapos sa akin kayo magagalit. Kapag sinabi ko na hindi niya mahanap, hindi niya naman talaga mahanap eh. Ano ba ang purpose kung ba't siya pumunta doon? Para hanapin, di ba? Hindi nahanap. Tapos magagalit kayo sa akin kapag sinabi ko hindi niya nahanap. Tapos sasabihin nyo, tao lang kasi yan, hindi naman kasi perpekto. Kung tao lang yan, anong pinagkaiba niya pa sa atin na normal lang? Kaya nga siya yung pinapunta doon dahil naniniwala tayo na may power siya. Na may psychic abilities siya. Kaya siya pinapunta doon. Tapos kung ikakatwiran nyo sa akin, hindi naman siya Diyos para alam niya ang lahat, or hindi naman nobody's perfect. Ano pa silbi kung ba't siya pinapunta doon? Parehas lang pala tayo na tao na normal. Nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga nagagalit sa akin? Diba? Naiintindihan ko yung nobody's perfect. Naiintindihan ko yun. Diba? Pero kapag ikaw, ang profession mo ay isang bagay, dapat talaga, kaya mo yun. Shit do happens. Naiintindihan ko yun. May mga nagkakamali talaga, walang perfecto. Pero dahil profession mo yan, dapat mas marami yung success mo kaysa sa nagkakamali ka. So just imagine, magpapagawa ka ng isang engineer ng bahay na lahat na lang ng ginawang bahay ay nagko-collapse. Peking engineer na yon. Okay lang sana kung may isang bahay na sumablay pero doon sa isang daang bahay na ginawa niya ay mga matitibay lahat. 'Di ba? Pero ito, tinatanong ko kayo, ilan ba ang pinahanap dito na nakita na? At yung pinahanap dito, dahil ba yun sa informasyon na binigay niya? I-review nga natin. Kasi usually, pag may pinahanap dito, magtatawid. Tapos wala nang update eh, kung nakita ba yun o hindi. Sana mag-isip kayo. Di ba? Kasi even the divers are nahihirapan na talaga
na malocate ang katawan ng bata. Huwag mong itulad yung sarili mo sa diver. Ikaw kasi may special abilities ka eh. Yun ang wala sa diver. Ang diver, literal na naghahanap talaga yan. Kaya nga, hinire ka doon. I don't know kung bayad ba yun or ano yung pagpunta mo doon. Kaya nga pinapunta doon, para mahanap nga. Dahil naniniwala sila na may ability ka. Wala nga nangyari. Di ba? Yung... Laman, nung pagbukas ko ng mga baraha ay walang intensyon talaga. Forward natin ha. Nalunod ang bata, kinabukasan ay nagkaroon ng pagbaha sa ilog. Pinapakita na yung mga baraha na indication na wala na siya. Pero naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng dasal. Ito, hindi ko naiintindihan, ano? And, ang sabi niya dito, siya, no? Pero though may pinapakita na yung mga baraha, ito ha, naniniwala pa rin sila na may, ano ba yung sinabi mo dito? Wait lang ha, i-rewind ko ng konti. hindi pa mahanap daw ang katawan ng bata or hindi pa talaga nakikita ang bata. Sa ngayon, nagdadasal kami, umaasa pa rin kami, hanggang sa hindi nakikita ang bata, umaasa kaming buhay pa rin siya. Oh. Umaasa daw sila na buhay pa hanggat di nakikita. Maganda nga naman yun. At least may sense of hope. Diba? Hindi ko naman kinukontra yun. Pero ito sasabihin niya dito, pero though may pinapakita na yung mga baraha na indication na wala na siya. may pinapakita daw yung baraha niya na wala na yung bata. Tapos kukontrahin niya na umaasa pa silang buhay. Anong silbi ng pagka-card reading mo kung hindi yun ang paniniwalaan mo? Kahit ikaw mismo hindi ka naniniwala doon sa reading ng baraha mo na wala na yung bata. Nagpapaka-safe pala ito eh. So pag nakita yung nabuhay yung bata, ay ito na yung pinagdasal namin. Pag nakita na patay na yung bata, ayun yung pinakita ng baraha. Wala siyang solid na sinasabi, patay ba o buhay, hindi niya masabi. 'Di ba? Hindi niya masabi kung patay o buhay. Parang naghihintay lang siya ng ng i-confirm nung mangyayari eh. Tama ba ako? Hindi, wag kayo magagalit ha. Sabi niya, hanggat hindi daw nakikita, umaasa daw na buhay. Although na may pinapakita sa baraha na wala na. Anong paniniwala natin yung reading ng baraha mo o yung ipapanalangin mo? Kasi kung ang ipapaniwalaan mo yung panalangin mo na may pag-asa pa kayo, ibig sabihin, inutil yung reading mo sa baraha mo. Di ba? Pero naniniwala pa rin ako sa kapangyarihan ng dasal. And hindi po madali ang ginagawa namin. So, ibig sabihin, naniniwala ka na kayang i-reverse ang pagdadasal yon. Di wag mo nang i-reading. Lahat na lang tayo magdasal na buhay si Joros. Ano pa silbi ng reading mo kung kaya palang i-override yun ng pagdadasal? Di lahat ng readingan mo dyan, wag mo nang hulaan. Ipagdasal na lang nila na maging maunlad sila. Ipagdasal na lang nila na makita yung nawawala nila. Tapos! Kasi lumalabas inutil yung reading niya eh. Magdadasal pa rin daw. Ano pa silbi ng reading mo? Kaya naman palang i-override ng dasal yan. Di from the very beginning, pinadasal mo na lang sana yung mga nandoon. Ewan ko dito sa mga naniniwala kay Sir J. Costura, tapos ako nga aawayin nyo. Wala nga malinaw na sagot eh. Together with the rescue team. Kasi even the divers are nahihirapan na talaga na malocate ang katawan ng bata dahil sa lawak po ng ilog. Ganun din naman kami lahat ginagawa namin ang best namin. Hindi. Huwag mong itulad yung sarili mo na nahihirapan din kayo kasi ikaw, may special ability ka. Nagigets mo? Kaming mga kamote, di ba? Kaming mga kamote na hindi mo katulad, kami yung nahihirapan. Parang ganito yan, men, ano? Ako, nahihirapan akong i-translate yung salita ng incheck. Di ba? Kasi hindi ko naman alam yun eh. Pero kung meron isang tao na makakatulong sa akin na marunong magsalita ng incheck, hindi siya mahihirapan na i-translate yung sinasabi ng incheck. Kaya siya kinuha
para mapadali. Hindi makihirap katulad ko. Naiintindihan nyo ba? Dapat hindi ka kasama doon sa nahihirapan dahil ability mo yung maghanap gamit yung powers mo. Ba't mo sasabihin na pati kami nahihirapan din kami? Invalid. Ano ba? Kaya nga naghanap ng makakagawa. Halimbawa, ikaw nahihirapan kang nahihirapan kang magluto dito sa bahay. 'Di ba? Kasi sobrang busy mo. Hahanap ako ng restaurant, doon ako kakain. Kasi doon madali nang makakuha ng pagkain doon pag binayaran. Hindi pwedeng sabihin na pagdating doon, nahihirapan din kami magluto dito. Katulad mo rin kami. Para nga sa convenience yun, kaya ka nga binayaran eh. Kaya nga kinuha ang serbisyo mo dahil may convenience silang makukuha sa'yo. Pero kung isa ka rin sa mahihirapan din pala, ano ba? Specialty mo nga yan eh. Para makatulong kami sa pamilya. At ito po ang nangyari sa reading namin. Oh, yun na-content ko na itong reading eh. So, dito naman tayo sa KMJS, no? Sa Banga, Aklan, isang binatilyo ang misteryoso raw naglaho sa Aklan River. Hinala tuloy ng ilan. Di umano, hindi ito simpleng kaso ng pagkalunod. Ang ilog kasi halatang in-screenshot itong video kanino ba to? Shout out kay Sir Don M. Gonzales, di ba? In-screenshot niya yung iniwalaang may bantay. Nitong nakaraang buwan pa ang fiesta sa Aklan. Ngunit meron pa rin silang pabanda sa tabing ilog. Pero hindi raw sila tumutugtog para magsaya. Panawagan kasi nila ito sa kanilang kabanda na ilang araw nang nawawala matapos daw malunod sa ilog. Ngunit mas gusto ko pa yung ganyan na yung nagdadasal eh. Diba? May ilang naniniwala na ang binata hindi lang basta nalunod. Di umano may kumuha sa kanya. Yan o, isa sa nature natin yan eh. Na kahit ako din naman, nasa sitwasyon na ganyan. Diba? Pag hindi na natin talaga alam kung saan yung kasagutan, ang last resort natin paranormal na eh. Diba? I'm not gonna lie, ganyan din ako. Na hindi kaya, kinuha ng something. Pero kung tutuusin mo, na lang ito eh. Produkto na lang ito ng kadesperaduhan ng mga naghahanap. Diba? May kaharian sila dyan sa loob. Naniningil sila pag may nag-iingay at saka hindi kilala kasi yung bata, hindi taga rito. At ang nangunguha raw sa ilog na videohan pa? Meron ba kayong nakikita? Ito, parang reflection lang ito nung nasa taas min eh. Yan, yung paredolya na naman to eh. Yan ba yun? Porkit reflection ito nung nakikita nyo naman sa tabi. 'Di ba? Pati yung forma din ito kung saan tumatama yung mga puno, reflection din ito. Tayo naman eh. meron ba kayong nakikita? Ito ang ilang linggo ng laman ng balita sa Isla ng Panay. Kung posible dito, search mo itong area na to. Tungkol sa maaksyon. Okay, safety first, guys. At dibdibang paghahanap sa nawawalang ang labo pa ng tubig, no? sa probinsya ng Aklan. Yan ang dapat mga sinasaluduhan yung mga diver. Yan talaga yung mga totoong hero. Tapos pag sila nakakita, ang pupurihin nyo, yung psychic na wala namang ginawa. Siya ang 15 anyos na si Jorus, panganay na anak ni Rosebel. January 29 nung nagpaalam daw si Jorus sa kanyang ina. Bukas may dula-dulaan kami doon sa pulo, sabi niya. Pinagsabihan ko pa, sabi ko sa kanila, baka kung saan kayo pupunta, lumingon lang siya sa akin. Parang gitanod yung niya ng tatay.
Pagpatak ng 2:00 ng hapon, May na-receive na lang na text na may nalunod nga mula doon sa area ng Pulo. kwento ng kaklase ni Jorus na si Ken. Nagkayayaan daw silang maligo sa ilog pagkatapos nilang mag-practice. Nangahas daw silang tumawid sa kabilang bahagi na may layong 500 meters. Kalmado lang yung ilog. Actually, may mga conspiracy na lumalabas na pinatay daw ito dahil yung may re-rapin daw sila, no? Yun ang nabasa ko sa TikTok eh. Dun sa part ng linaw, di kami tumawid kasi alam namin na malalim. At dito kami dumaan sa may baba. Pero bumuhos ang ulan, kaya nagdesisyon silang bumalik. Yung pagtawid namin by 2, si Joros nakasakay na sa likod ni Ains. Napulikat si Ains. Tinulak ni Joros si Ains sa ilalim ng tubig para si Joros yung nasa itaas. Tapos si Ains, marunong kasi siya lumangoy. Bumalik siya ulit sa kabila. Ito, dito nyo makikita na hindi naman elemento yung may gawa. 'Di ba? Kung ang pagbabasehan natin ay yung kwento, aksidente. I don't know kung totoo yung kwento nila. Kasi kung parang wala naman indikasyon na paranormal ito eh. Dinala mo ng agos. Napunta siya sa may linaw. Linangoy ulit ni Drian kung siya sa... Ano yun? Nagdulot ng pulikat yung engkanto? Mismo na wala, hindi na nakita. Yung team po natin immediately conduct search and rescue operation. Wala mo ng agos. Napunta siya sa may linaw. Linangoy ulit ni Drian kung siya sa mismo na wala, hindi na nakita. Yung team po natin immediately conduct search and rescue operation. Naging challenge lang talaga is yung deep water level doon sa site na sa around 15 to 19 feet. Ang 24 kilometers na Aklan River ang pinakamahabang ilog sa probinsya ng Aklan. Yung Aklan River po natin is one of the violent river here in Panay. Dahil sa lawak at pagpunta ko pala dyan, mag-go something ako. laki nito, hirap silang matukoy kung saan napunta o inagos si Jorus. Kaya nagbayanihan ang lahat sa paghahanap. Yan ang mga hero. Divers, may mga taga Region 6 na mga taga Philippine Coast Guard. Yan ang mga may karapatan magsabi na nahihirapan sila kasi talagang ginagawa nila lahat. May mga bahagi pa ng ilog na hinukay ng backhoe. Pero I admire yung mayor nila. Talagang suportado talaga itong ginagawa, no? Parang talagang may pakialam yung mayor nila. Sa boto nyo uli yan, Ang ikalawang araw ng search and rescue operation, kaarawan pa man din ng tatay ni Jorus. Birthday ni Papa, humakalan! Na-birthday mo lang sa kay Papa mo! Yan ang mahirap yung hindi mo alam kung ano yung nangyari, no? Yung parang wala kang closure. Sa mga nabubuisit sa akin na post ako ng post, kailangan ko pong gawin ito. Kasi maka-copyright claim po tayo ng GMA. Kasi baka mamaya may magalit sa akin dyan na post ka ng post. Gusto namin, pwede nyo pong panoorin ito sa mismong KMJS na mapapanood nyo po kasi sa akin dito yung daldal ko. Reaction video ko po kasi ito eh. Sana maintindihan nyo. Kanitita mo kami iyan! Iso Cristo, Hari sa Kalungan. May ilang mga residente na naniniwala na kaya hindi pa rin baka mas bilib pa ako dyan yung mga nagdadasal talaga. kita ang katawan ni Jorus sa ilog dahil meron ritong kumuha. Sa bahagi kasi ng ilog kung saan nawala raw si Jorus, di umano may nakatirang kakatwang nilalang. May nakatira dyan na sirena. Sa loob niyan, parang may kaharian.
Katunayan, hindi raw si Jorus ang una nitong biktima. Dekada 70 pa raw, nung ang nooy 14 anyos na anak ng mag-asawang Luz at Jose, misteryoso rin daw na nawala sa ilog. Punong-puno na yung bangka. Pero nagpumilit siya na sumakay ng bangka. Medyo pumailalim doon sa may sinasabing may bato dyan na kung saan ang tubig ay umiikot dyan, ay nahulog na siya. Siya lang mag-isa ang namatay doon. Ang makapagpapatunay na-recover yung bangkay. Kwentong bayan ang pinaniniwalaan nilang bantay ng ilog. Ang lolo ni Ivan na di umano personal pang nakainkwentro ang nilalang. Nakita niya yung sirena umuupo sa bato. Nakipagkaibigan siya sa sirena na yon. Di umano, dinala pangaraw nito ang kanyang lolo sa kaharian nila. Yun ay kinwento sa kanya ng lolo niya. Sa ilalim ng ilog. Pag sumisid sa ilalim, binubuksan siya doon, tapos naghingi siya ng isda doon. Mabait naman daw. Dahil sa mga kwento-kwentong ito, marami na raw albularyo ang dumayo sa ilog para tumulong sa paghahanap. Si Jorus na doon sa baba. Parang ayaw siya doon palabasin. Pag lumabas ang Ace of Flower, nasa malayo na yung katawan niya. Pati ang psychic na si Jay Costura, nagtungo ng Aklan. Posibleng doon daw makita yung katawan. Yung search namin, wala kami nakita eh. Itong biyernes. Sorry, hindi ako natatawa dahil nawala yung bata. Kasi ito yung indikasyon kasi na yung talagang wala naman. Yung mga psychic, asa din lang sa magiging resulta ng paghahanap. Ang totoong hero dito, yung mga talaga naghahanap talaga. Hindi yung mga psychic. Hindi yung mga albularyo. Kasi pagka may lumitaw na, sinabi ko na, dyan makikita, di ba? Kukunin lang nila yung credit niyan eh. Yung mga totoo naghirap, hindi yun yung mapaparangalan. Sa muli nilang pagtangkang masisid ang pusod ng ilog, mahanap na kaya nila ang nawawalang si Jorus. May napansin po kami na curve doon sa ilalim ng tubig. Malakas po yung current. May butas po siya. At may lumutang ding video na nakuhanan daw ang sinasabing kakatuwang nilalang. Titigang mabuti. Reflection yun nung nung nasa taas eh. I-invert ko nga do. Kasi ito mirror ito nung nasa baba, no? Mirror yan na nasa baba eh. May invert ba to? Yung rotation. Dali lang ha, yung paano ba transform flip vertical. 'Di ba pagka binaliktad mo kasi parang mirror image lang ito nung nasa taas. 'Di ba? I think hindi naman siya hindi pareidolia lang ito. Kasi kung let's say totoo nga na yan dapat gumagalaw yan or kumakaway man lang, di ba? Kakatuwang nilalang, titigang mabuti. Ibig sabihin solid siya, walang nangyayari. Ano ito? Parang babae na mahaba ang buhok. Parang bantay sila sa tubig. Samantala, may isa pang anggulong tinitignan ang taong bayan. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. May own opinion lang, niyaan nila siyang malunod at tinago ang katawan niya malayo sa river. Kasi may lumalabas na doon ng mga foul play daw. Okay, safety first, guys! Walang bibitiw dahil pilit nating sisisirin ang mga kasagutan. So, may continuation pa, Tingnan nga natin, na-upload ba ni Sir yung part 2? Doon na nga tayo sa mismong, ng KMJS. Wala daw BBTO eh. So, ito yung, tapusin natin yung, dito sa may, Bata ba o ano? Parang bantay sila sa tubig. Diyan ko nakuha yung video na nakitaan ng image na parang tao. Ang video, kuha ng vlogger na si James. Pinalibutan talaga ako. Marami ditong mga albularyo. Nakita ko, iisa lang yung sagot nila. Kataw daw or Kataw. sirena. Yung
inaano ni 88 no? Kataw. Pero ayon sa mga residente na nakatira malapit sa ilog, pati na ang mga diver na sumisid nung search and rescue operation, bato lang daw ito na lumulutang kapag mababaw ang tubig. Nasisid na rin po ng mga volunteer divers at saka yung PDRRMO. Yung area po na yun, sa ibabaw kasi merong medyo bundok na site. Yun po ay nagre-reflect doon sa tubig. That's why pag pinang-combine mo po yun lahat, parang makikita mo talaga yung hugis Mala Serena. Debunked! Lahat ng mga bagay na hindi kayang sagutin ng nakikita natin, pinapaniwalaan natin na mystery. So, humahanap tayo ng mga sagot pero hindi siya visible sa senses. Kaya, ang iniisip natin, ito ay supernatural. Yung victims, hindi talaga siya marunong lumangoy. Pigilan namin si Joros na wag nang sumama. Pinilit na sumama sa amin. Nitong Biyernes, nagsagawa ng underwater search ang mga volunteer diver. Okay, safety first, guys! Yung estimate ko po, 1 meter lang po. Pero hindi siya kuiba na talaga malalim. Diyan yung sinasabi nila mayroong hipo-hipo. Kaya gumaganyan yung tubig doon, papunta doon. Pero isa lang yung direksyon ng current. Nalinis natin yung area, pero wala tayong nakita na katawan ni Joros. Probably mayroong mga structure na umipit sa kanya, yung katawan niya nabaon sa buhangin. Kung hindi talaga siya lulutang, might be na flush out na siya doon sa dagat. Kasi ang Aklan River, ma'am, diretsyo ng tubig niyan papuntang Sibuyan. Samantala, ang taong bayan may tinitignan din na bagong anggulo sa pagkawala ni Joros. Baka pinatay yan, tapos nilibing nila. Pinatay daw namin at itago, ma'am. Tapos pinalabas daw namin nilunod. Wala kami ginawang ganun, ma'am. Dito, to yun, ma'am. At barkada naman namin, lastmate pa namin. Hindi naman namin kayang patayin si Joros. Hindi naman ako naniniwala doon, ma'am. Parang yung isang kasama kasi nila noon, anak ko, parang pinsan niya. Base po sa investigation, i-found out na wala namang foul play. Yung mga speculations lumalabas po sa social media, wala po yung basis. Refer na lang po sa pagpo-post ng mga malicious na... Pwede kayo mabaliktad doon. Diba? Nawala pong batayan kasi po may mga naaapektuhan pong mga individual. Patuloy ang pag-agos ng buhay para kina Rosebel at Joey. Pero sa pagdaan ng mga araw na hindi pa nila nakikita si Joros, palalim din ng palalim ang kanilang pangungulila. Umuwi na siya. Yan ang mahirap, hindi mo talaga alam kung anong kinahinatnan. Yun na lang yung pinagdadasal na makauwi lang siya dito sa amin. Kahit sabihin ko bangkay na siya o ano, tatanggapin pa rin namin siya. Yun na lang. Marami. Wala kasing closure pag ganyan, no? Tapos paaasahin ka pa ng mga psychic. Anyway, mga kababayan ko, comment na lang kayo sa baba. Alam ko marami na naman magagalit sa akin. Yun lang, maraming salamat. Magandang gabi. Bye-bye.